Magandang araw sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Paano ko nga ba ipapaliwanag ang biglang pagdating ng isang babaeng biglang nagpakilig sa akin? Yung tipong kahit kasal na ako ay pilit ko pa rin kinakalimutan para lang sa kanya. At ang buong akala ko'y okay lang ang lahat. Kahit ito'y maling-mali na. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jake. 38 years old. Matagal na akong nagtatrabaho bilang IT specialist ng isang kumpanya dito sa Ayala. Nung una ay hindi sapat ang sahod na natatanggap ko buwan-buwan. Pero kalaunan ay di ko akalaing mapopromote ako sa aking department. Nung una ay hindi ako makapaniwala, lalo nang dumoble ang sahod ko sa aming kumpanya. Nung time na yun, ay nag-decide na akong mag-propose sa aking nobya para dalhin na siya sa altar. Masaya naman ang naging pagsasama namin ng misis kong si Ella bilang mag-asawa. Sa 5 taon naming magkasama sa iisang bubong, ay walang naging problema sa amin. Pero minsan, kapag nagkakatampuhan kami ay inaabot ng ilang linggo bago kami magpansinan. Isa na rin siguro ito sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng puwang para mahumaling sa iba. Dumating yung araw na may nalipat sa aming mga empleyado galing sa ibang branch din namin. 3 silang babae. Mga dalaga pa ang itsura. Pagdating sa opisina ay isa-isang nagpakilala. Pero doon ako sa isang babae na tamaan ng sobra. Kakaiba ang apil niya. Maganda siya. Sexy, maputi, at may pagkatsinita ang itsura. Katamtaman lang din ang height. Masasabing typical na Filipina ang height. Unang araw pa lang niya sa office, ay binulabog na kaagad niya ang nananahimik na mundo ko. At hindi ko alam kung paano ko siya iiwasan, gayong magkalapit lang kami ng cubicle. Tuwing umaga kapag napapalingon ako sa kanya, ay hindi ko rin maiwasang mapasulyap sa katawan niya. Hindi ko alam kung okay lang ba sa kanya pero napapangiti na lang siya sa tuwing mahuhuli niya akong nakatingin sa kanya. Sa mga nagdaang mga araw, madali kong napag-alaman ang kanyang background at nalaman kong siya ay may asawa na pala. Kaya naman simula noon, ay iniwasan kong magkaroon ng kulay ang bawat kilos ko dahil madalas pa naman na kaming dalawa lang ang naiiwan sa opisina. Isang araw, pauwi na ako galing sa trabaho. Paglabas ko sa opisina, naabutan ko si Ami na papunta sa bus stop. Palibhas ay patungo siya gawirin sa bahay ko, kaya nag-offer ako ng ride sa kanya. Sabay ka na sa akin, Ami. Doon ka rin gawi, di ba? Sabi ko sa kanya. Nako sir, nakakahiya naman. Baka ano pang isipin ng makakakita sa atin. Sabi niya. Hindi naman siguro. Sabi ko na lang at ngumiti. Tanda akong napanguso pa nga siya. Nakala mo nagpapakyut sa akin. Tsaka pumayag na sumakay sa kotse ko. Dahil traffic ay marami kaming mga napag-usapan sa loob ng kotse. Nagkahulihan kami kaagad ng loob. Kaya hindi namin napansin na nakalampas na pala kami sa lugar sa bus stop na bababaan niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na maihatid siya hanggang sa kanyang tirahan. Ilang minuto ay nakarating kami malapit sa tapat ng kanyang bahay. Tinuro niya kung saan ang bahay nila pagkababa niya. Salamat ah. Matamis na ngiti ang isinukli niya sa aking paghahatid sa kanya. Iba talaga ang apil ni Ami. Ang bango niya nung katabi ko siya sa kotse. At ang ganda pa sa malapitan. Kung maaga lang siguro kami nagkakilala at single kaming pareho, baka siya ang niligawan ko at napakasawa.
Pero sabi nga nila, may mga bagay talaga na kahit gusto mo, hindi na pwede. Hindi pwede dahil nailaan na to para sa iba. Iyon ang simula ng aming pagiging close sa isa't isa. Simula noon, naging madalas na ang paghahatid ko sa kanya. Ngunit hanggang sa tapat lamang ng kanilang bahay at di niya ako iniimbatahang pumasok para makilala ang kanyang asawa. Isang araw, dahil mataas pa ang araw noong lumabas kami sa opisina, ay naisipan kong imbitahan muna si Ami na bumili ng ice cream sa isang store. Nagtig-isang cone kami kaya habang ako ay nagmamaneho, hawak niya paminsan-minsan ang ice cream ko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, umusog ang sorbete nito sa cone, kaya inagapan kong hablutin ang kamay ni Ami na may tanga nito at agad sinimsim to mula sa apa. Nagkatawanan kami sa ganoong reaksyon at sa hindi ulit mapaliwanag na dahilan, nagtama ang aming mga mata at bigla na lamang naglapat ang aming mga labi. Nasampal niya akong papigil. Wala akong nagawa kundi humingi ng paumanhin. May asawa ako at may asawa din siya, kaya hindi dapat iyon mangyari. Lumuha si Ami. Wala akong nasabi kundi, tayo lang naman ang nakakaalam ng nangyari, Ami. Hindi bale. Hinding-hindi na to mangyayari, kaya patawarin mo na ako. At di na kita ulit aayaing sumabay sa akin pa uwi para makalimutan natin ang nangyari. Pero kung gusto mo, sampalin mo ako ng malakas para makaganti ka. Paghingi ko ng tawad kay Ami. Malungkot at lumuluha siya ng mga oras na yon. Kaya inamo ko siya na tumahan na. Baka mahalata pa sa bahay nila na galing lang siya sa pag-iyak. Nang mangyari yon, magdamag halos ako hindi nakatulog. Lalo na't matagal na rin naman kaming may cold war ni Mrs. Kaya hindi talaga kami nagpapansinan sa kama. Hindi ko tuloy maiwasang maglaro sa isipan ko. Si Ami, na walang kahit na anong suot. Nakalaro ko siya sa makasalanang apoy. Malinaw sa memorya ko ang mabango at malalambot niyang labi. Naglaro pa ng malayo ang aking isipan hanggang sa tuluyan kong maibaba ang aking short para tugunan ang aking pangailangan nung gabing yun. At lingid kanino man na ako'y malimit lang sa ganung sitwasyon para mabawasan lang ang stress sa opisina. Pero mukhang mapapadalas yata nang dahil lang kay Ami. 2 araw na halos hindi kami nagkikibuan ni Ami. Ngunit hindi ko na mapigilan ang aking sarili na hindi ko man lang siya makausap. Kaya tinawagan ko siya sa intercom. Pasensya ka na ha? Hindi na ako uulit. Kaya lang, namimiss kita eh. Pabulong kong sambit at walang naisagot si Ami kundi, mayroon akong sasabihin sa'yo. Sabi niya ngunit bigla niya itong binawi at sinabing, kalimutan mo na. Wala pala akong gustong sabihin. 2 araw pa ang nakaraan nang humiling si Ami na ibili ko siya ng mga tangerines pagpunta sa market. Kahit wala akong balak pumunta sa market, pinilit ko pa rin pumunta para lamang ibili si Ami. Pag-abot ko noon sa kanya, ay humatak siya agad ng isa nito. At inamoy pa niya talaga. Magaganda at malalaki ang mga nabili ko. At sa ganitong pagkakataon ko, biglang na itanong kay Ami na, buntis kaya siya? Ngumiti lamang siya at ibinulong sa aking tenga na wala siyang asawa. Para akong nabunutan ng tinik sa aking narinig. Isa na lang ang problema. Ako ay may asawa at alam ng lahat sa opisina at maging si Amy. Kinahapunan, nag-request si Ami kung pwede ko siyang bigyan ng ride pa uwi
dahil marami siyang dala ng mga tangerines at balak din niyang dumaan sa grocery. Hindi ako nag-atubili sa pagtango. Manapay maaga pa lang sinabihan ko na siyang mag-ayos para lumabas na ng opisina. Nagdaan kami sa grocery at habang hawak ko ang basket, bigla akong nilapitan ni Ami at ginawaran ng matamis na halik. Halik na parang walang pakialam kung sino ang nakakakita at kung kanino niya ito iginawad. Tumugon ako kay Ami at ibinaba ko ang basket para bigyang laya ang isa't isa at matugunan ang kanyang pagyakap. Nagdikit ang aming katawan. Ito ay nagdulot sa akin ng biglang pag-alab ng aking pagkatao na kung pwede lang ay mahiga na lang kaming pareho sa sahig para mabigyang laya lang ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Matapos mamili, ay inihatid ko siya ulit sa tapat ng kanilang apartment at ginawaran niya ako ulit ng malambing na halik kasabay ng paghaplos na niya sa zipper ng aking pantalon. Nagulat ako at napangiti sa kapilihan niya. Kaya nung nasa bahay na ako, bago matulog, hindi ko napigilan ng gabing iyon na muling isipin si Ami sa makasalanang paraan. Kinaumagahan, Biyernes ng umaga, ay inimbita ko si Ami para mag-dinner at nagpaunlak naman siya. Habang nagdidilim na ang gabi, binulungan ko si Ami. At sinabi ko sa kanyang, "Gusto kitang makatabi sa kama." Humaplos ang aking labi sa kanyang tenga pababa sa leeg. Tiningnan ako ng mariin ni Ami at sinabi niya na, "Ako rin." Itinalaga ko ang pagkakataong yun, kaya pinili kong kumain kami sa sushi bar na may hotel. Dati akong daytime employee ng Japanese hotel at restaurant na yun noon, kaya alam ko ang pasikot-sikot. Sinabihan ko ang isang waiter na ipadala na lang sa kwarto ang aming pagkain at padalhan kami ng champagne at 2 glasses. Hindi pa kami nakakaabot sa kwarto, gigil na kami ni Ami sa isa't isa. Kaya pagdating namin sa kwarto ay agaran naming kinalas ang aming mga suot hanggang sa magbagsakan ng mga to ng isa-isa sa sahig. Pero hindi na ako nag-aksaya pang pulutin ang mga yun dahil agad kong itinulak si Ami sa kama kasabay ng aking pagsampa. Nagkabuhol-buhol ang aming mga labi at ang aming mga haplos sa isa't isa. Hanggang sa umabot sa puntong, tinitigan akong muli ni Ami na para bang sinasabing handa na siyang ibigay ang lahat sa akin. Nung time na yon, niyakap ko siya ng mahigpit, tsaka unti-unting ibinukas ang kanyang mga binti. Kasunod ay napakagatlabi na lang si Ami kasabay ng pag-uga ng aming kama. Parehas kaming uhaw at nawala sa ulirat ng oras na yon. Ang matagal kong kinikim-kim para kay Ami, sa wakas ay nabigyang laya na rin. Parehas kaming napadpad sa kawalan, na tila ayaw nang mahinto ang sitwasyon na meron kami. At habang nagpapakasasa sa isa't isa, ay walang ibang binabanggit si Ami kundi ang pangalan ko, na mahal na niya ako. At sa puntong yun, noon ako nakaramdam ng konsensya, pero agad itong naiwaglit dahil sa kakaibang saya. Ilang minuto lang ay parehas kaming hingal at magkayakap habang nakahiga. Maya-maya ay pinunasan ni Ami ang pawis ko at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Nang maupo kami ay naglagay ako ng champagne sa baso at lumagok ng kaunti nito. Uminom din ng kaunti si Ami at ginawaran niya ako muli ng masuyong halik habang meron pang natirang kaunting champagne sa kanyang bibig. Hanggang sa di na namin napansin, nakapwa na naman kami uhaw sa isa't isa. Sa puntong yun ay muli kong ipinahiga si Ami sa kama at binubuhusan ko ng kaunting champagne ang pusod niya na dumadaloy naman pa ibaba. Halos magdamag kaming nagpakasawa ni Ami.
at hindi namin napansin na halos alas 4 na pala ng umaga. Simula nung gabing yun, ay ang patagong relasyon namin ni Ami na kami lang ang nakakaalam. Lalo sa opisina. Alam kong mali ang lahat, pero hindi ko magawang layuan si Ami dahil ramdam ko rin ang pagmamahal niya sa akin. Napaka-sweet niya, maasikaso, at higit sa lahat, ay kakaibang alapaap ang aking natatamasa sa tuwing magsasalo kami sa kama. Hindi nagtagal ay nagbunga ang pinagsamahan namin ni Ami. Nagkaroon kami ng anak. Ngunit sa kagustuhang mapatawad ako ng may taas sa aking ginawa, ay iwinaksi ko si Amy sa aking isipan. At sa huli ay namimiss ko ang aming anak. Sinusustentuhan ko sila para ipakita at ipadama man lang na mahal ko sila sa kabila ng aking kapalpakan bilang isang ama. Umaasa ako na sana'y mapatawad nila ako pagdating ng araw. Mahirap iwasan ang sinasabi nilang bawal. Masaklap sa biktima ang katotohanang ito'y bawal sa utos ng nakatataas at hindi dapat mangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At sa mga gustong magbigay ng komento ay tatanggapin ko po ito ng buong puso. Paalam.